gigibain natin yung fake news once and for all. Sinisiraan yung Magna Carta, pabigat daw ang Magna Carta, inutil daw ang Magna Carta, etc., etc., etc. Ang reklamo ng mga sa social media nagpapakalat ng fake news, bumaba raw dahil sa Magna Carta for seafarer, bumaba raw yung sweldo ng mga seafarer. Wala sa provision ng Magna Carta na nagsasabing bababa ang sweldo ng mga kahit na sinong seafarer. I don't know kung saan nila nakuha yung balita na kumakalat. Maybe what they're referring to is yung 80% of the seafarer's monthly basic salary plus yung fixed overtime. Sa IRR, kasi nung sa seafarer na ginawa ko, ang nakalagay doon ay 80% of the seafarer's monthly salary, yung allotment. Pero sa IRR, and this is the executive na, hindi na sa legislative to, siningit yung kasama yung overtime pay sa 80%. Yun yung pinanggagalaiti ng marami. So, sino nagsingit noon? Gusto ko malaman. Sen, sa level po namin yun. Okay. Well, paliwanag kasi yun yung pinanggagalitin na napakarami si Sen. sa akin sila galit na galit. Tanang nanggagalitin ng galit sa akin. So, paki-explain po, Sec. Sen, ang isang role po ng IRR, of course, is to interpret and clarify yung certain terms in the law. Yung dati po kasing term sa standard employment contract is basic monthly salary. So basic, in short. 80% ng basic monthly salary. Yan yung sa PUA Section 2010. Yes. Inalis po yung terms, Chair, na basic. So, seemingly to suggest na hindi na lang basic ngayon ang basis ng 80%. So, we sought to clarify what the elimination of the term basic means. Mm-hmm. So, yun po ang definition ng monthly salary without the word basic as stated in the IRR. So, it's monthly salary, the basic, plus fixed or guaranteed overtime. Ibig sabihin yung sigurado ng matatanggap ng isang marino regardless of kung magkano yung o kung ilan yung oras niya ng overtime or whether or not nag-overtime siya. So, that was meant, the provision was meant to define what the meaning of the elimination of the word basic means. Pero wala pong binawas sa sweldo ng marino. Ang reading po namin, Sen, sa pagtanggal ng word na basic is linawakan yung saklaw ng matatanggap ng pamilya dito sa Pilipinas. Okay, gusto ko lang maklarify, marami na ikinig ng mga seafarer because I invited them to listen in today's hearing. Yung sa PUA Standard Employment Contract 2010, walang pinagbago pagdating doon sa Magna Carta, halos magkaparehas, except that yung sa Magna Carta ngayon, inad yung overtime pay. Yun ang pinanggagalaiti ng marami. Inalis po yung term na basic. Yes. Kasi yung basic, very crucial po yun, Chair. Basic means the wage itself without overtime. So inalis yung term na basic, which means it opens up or expands the definition of that which will be covered by the 80%. So, ang tanong, magkano yun? Ano ngayon ang magiging basihan ng mga manning agencies at ng mga seafarers kung magkano yung sasaklawin ng 80%? So,
ang purpose ho namin is bigyan ng kalinawan. Kasi kung hindi na ho namin linagay yun, yung sa OT, ang magiging tanong, malabo pa rin kasi hindi nyo dinefine, nagkukulang naman ho kami sa part na yon. We did not perform our role as clarifying what the law means or says. So, ano ang saklaw nung expanded na 80%? So, ang dinigay po namin, kung ano yung siguradong matatanggap, para po, ang purpose ho namin, Chair, is para may kalinawan. Instead of para magkaroon ng kalabuan, malinaw kung ano yung sasaklawin nung dagdag na matatanggap ng mga pamilya. Okay. Kaya nga, may gustong kausapin. Ito, President Women's Maritime Philippines, si Miss Merly Jimenez. So, asosasyon po kayo ng mga seafarers' wives. Sino dito? Gusto ko lang kukunan ng reaction. Sige. Kasi, when I was in Cebu, may nakausap ko na isang seafarer. Sabi niya, pati ba naman yung overtime namin, pinagdiskitahan pa ninyo. Doon na nga lang kami nagkakaroon ng pagkakataon pag nasa abroad, pag magdaong sila sa port, meron silang pambili ng mga kung anong gusto nila. Ngayon, ikakat pa daw yung overtime. So, eto, seafarer's wife. Ma'am, pakialis po yung bote. Miss Grace Gelvolio, seafarer's wife. Magandang hapon po. Seafarer po yung inyong husband. Saan po siya? Good afternoon po, Sen. Good afternoon, everybody. On board po yung husband ko as of today. Okay. Ano po yung reaction ninyo na yung overtime pay ng inyong husband, 80% noon ay may sasama na rin sa allotment? Actually po, honestly, wala po akong reaction doon kasi over 100% po kasi ang nare-receive ko from Wow. him. 100%? Oh! Over 100%. Ang galing naman ni husband. Thankfully po, ganun po yung situation namin. So, hindi po ako affected sa Magna Carta. Okay. Pero thankful po ako on behalf of other families if that's the case kasi medyo maging maalwan sila sa tatanggapin nilang pera. Pero sa case ko po, wala pong masyadong effect at wala po akong masyadong issue doon. Okay, anong posisyon po ni husband? Third engineer po. Oh, kasi karamihan nagreklamo yung ratings ay lower rank. So meron ba dito yung wives ng lower rank? Meron? Wala? Chief cook. Yes. Sige, lower rank. Yeah. Sige, kuha natin yung reaksyon. Okay. Chief cook. Okay, yung kanyang husband, si Ma'am Mirna Durian. Ma'am Mirna, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. Salamat po sa pagdalo. Thank you po din. Okay, ano pong reaksyon ninyo na yung 80% ng overtime ng inyong husband ay mapupunta na sa inyo? Ayon sa IRR, dapat mapunta sa Sa inyo. opinion ko po, sir, siguro depende po sa seafarer. Kung yung seafarer po, responsible po siya, wala pong epekto. Wala po siya epekto sa amin. Like sa amin po, 100% din po ang naibibigay sa Oh. akin. Ang babait naman ng mga husband nyo. Yes. Wala tayong masabi rito. Opo. Kaya lang po siguro, sir, Wala bang mga may pasaway na husband dyan? Mababait? Yes, ma'am. Yes, ma'am. siguro po yung question po doon, kung yung 80% po is, kasi ang account po is peso and dollar. Correct. Yes po. Kung yung papasok po yung 80% sa peso, sometimes lugi po kami. Hindi. Pag-usapan lang po natin yung mga sa overtime pay. Kasi Sa overtime pay. Yeah, ang gusto kasi ng mga seafarers na nakausap ko, wag nang pakialaman yung overtime pay. Doon na lang sa salary. Sa basic, doon sa overtime, wag nang ikaltas para papuntang allotment. Siguro po yung mga ganun po na nagrereklamo, sir. Meron silang other woman or meron po silang second family na kailangang i-provide. Okay. Yes po.
Yun po yung opinion ko, sir. On my opinion po. Abuti na lang si husband, hindi ganon. Kasi 100% binibigay. Okay. Kasi I've heard news in the past. In fact, may mga lumapit sa akin ng mga asawa na yung kanilang husband, pagbaba ng barko, walang naipon, nothing, dahil nagsusugal or nalulung sa bisyo habang nasa barko. In this case, yung sa inyo, sabi niyo ma'am, yung mga pumapalag, ayaw maaring merong second family. Yes po. Okay. So, meron po kasi kaming na-encounter pong ganyan, nakakapag-open up po sa amin. So, yun po yung nakikita naming mga disadvantages po. Pero kung alisin niyo po yung baka may second family o baka merong ibang taong tinutulungan, iset aside mo yan, ano yung reaction niyo pa rin na yung 80%? Same pa rin po. Okay lang din po. Okay lang sa inyo? Yes po. Okay. So yung mga pumapalag, yun With yung- something. at least maliwanag tayo dyan, ma'am. Salamat po, ma'am Mirna. Thank you rin po. Okay. Ano ba dito? Yung sa exchange rate, meron ba taga-ano rito? Mga taga-agency? Well, of course, the AMASUP pala muna. I would like to recognize the AMASUP. Okay. Attorney Henry Zamora, sir, thank you for coming. Ano pong reaction nyo doon sa, kasi, sa 80%, Actually, sir, ang overtime? kung may mga issues naman, lahat po yan ay sa IIR ay na-resolve na. Kasi nga po, sa IIR nilagay doon alatis. Kung dati ang practice ay yung basic lang, tapos hindi kasama yung fixed overtime, yung seaman pwede siyang maging self-alati. Dalawa yung alatis niya. Yung kanyang pamilya, pangalawa, yung sarili niya. Para yung 80% na basic mapupunta sa pamilya, yung fixed overtime mapupunta sa self-allotment niya para savings niya pag-uwi sa Pilipinas. So, actually, nakapag-save siya actually. Hindi niya masusugal yan o magagastos on board. Okay. So, ganun pa rin, sir. Actually, mas natulungan mong pamilya na mag-save para sa pamilya mo. Ganun po, sir. No, doon sa 80% kasi Kasama po, sir, yung kwan, yung basic plus fixed overtime or guaranteed overtime. exactly. Dahil nga po sa IIR, nilagay po doon, hindi lang alati, kundi /alati, may S pa po. So, pwede pong gawin ng seaman through financial management na lang with the family is yung basic na lang niya, ibigay sa pamilya, yung fixed overtime or guaranteed overtime niya, ilagay niya sa bangko niya. Solve pa rin, sir. Wala pong problema. Hindi po nagbago lahat. Ganun po yun, sir. Na-solve po yung mga possible issues na sinasabi nila. Okay. May gusto sabihin si Miss Ariane Rocha. Tama? Did I pronounce your name right, ma'am? Good afternoon po, ma'am. Hi, good afternoon. Actually, Mr. Senator, I just actually arrived from the States. We had a launch ng isa sa mga vessels namin. And when I talk to our crew, many of them don't realize that they can be self-alatis. And I think kasi maraming nagkakalat na mga videos na saying, oh, we're gonna take away your money. So I explained to them, the government is not taking away your money. And if you're going to argue with me na unconstitutional yung pag-remit nun, then we can argue na pati ba taxes because it's not about dictating. We have a responsibility to our country. 'Di ba? As citizens of our country. Ang nakakalungkot, I mean, admittedly, meron pong ibang mga crew, like yung mga ABOS, yung mga lower ranks, na medyo affected sila dun sa additional na sa OT. Kasi they need, they argue na they need money for that. And hindi, now we can always say, we can have programs na parang, if you're living paycheck to paycheck, then maybe you're living beyond your means. But at the same time, the reality is many of them are supporting not only one family, but also their mga kamag-anak. So I guess it's really about explaining. And if siguro, sir, yung OT, yun dun po sila nagkakaroon ng problema. Yung basic salary, they can say, it's not a problem. Correct. Doon talaga sa OT. Kasi yes po. tulad sinabi ni Attorney Zamora, ang hindi alam ng mga seafarer na pwede nang gawin alati ang kanilang sarili na para yung 80% ng overtime mapupunta sa kanila. Yes po. And I think, if I may say, sir, frankly,
na this issue is also being used by other entities who are, have personal issues against some of the people of the Magna Carta, and they're spreading and using it kasi siya yung mas nakakaantig ng puso, diba? So they're using it to demonize the Magna Carta, and those entities are also the ones who are also killing our industry. Thank you very much, Ma'am Rocha, well said. Now, doon po sa currency at the rate of exchange at the time of remittance, dito tayo nagkakaproblema, dito may malaking issue. Kasi ang nangyayari, pag yung remittance dumating sa Pilipinas to the agency at kukubrahin na ng pamilya or itatransfer ng agency sa bank account ng pamilya dito, hindi na susunod kung ano yung dollar exchange rate at that very moment. Ang nagde-decide ating agency, paano nyo? Sige, Attorney Iris Bagilat, taga saan po kayo, ma'am? Association of Licensed Money Agencies po. Sige po, ma'am. Sir, actually, you solved that problem. You did solve that? You solved that problem in the Magna Carta. Okay. You solved it because nagpapaikot din po kami ng aming information campaign in the association as well as our members. And ito po, one of the things is the self-allotment, the other is the actual bank rate. Because in the provision of the Magna Carta, it's already stated that the money agency has to use the actual bank rate at the time of exchange. Hindi po pwedeng may unofficial exchange rate, wala po dapat mga unnecessary deductions. By requirement pa po sa Magna Carta that it has to be informed to the allottees na ito po yung exchange rate na ginamit that day. So the best thing is to compare it with the bank being used kung yun po ba talaga ang published. So it's very specific and it's very clear, and you've solved that problem plaguing, Yes, unfortunately. Na-solve na po. Doon sa Magna Carta. Sa Magna Carta po. Kaya, pero sa ngayon, paano po yung proseso? Pag halimbawa yung isang seafarer family sa Pilipinas, pagtanggap niya ng kanyang allotment, ano ba yun? In peso or in dollars? Of course, Opo, pesos. in diba? peso. Pero and- converted na from converted dollars. po, and using the actual bank rate at the time of exchange. Yan po ang sinusunod talaga. Ganun po yung naging patakaran. Opo. Kaso ang kumakalat po na balita, mali eh. Yun po ang dapat mali, sir. Dapat hindi, the Magna Carta gives Siguro the... kayo din po sa ano nyo, sa end ninyo, magpa-disseminate kayo ng information para sabihin na mali yung mga kumakalat na news. Yes. Hindi kami ganon. Ito yung ginagawa namin. Sumusunod kami kung ano nakasaad sa Magna Carta for Seafarers. Yes po, and we are actually having our own information campaign. Kasi may mga audience po kami na ini-explain namin yung mga crucial provisions sa Magna Carta po. Okay, very good. Yung kasi ang... Kulang. may gustong sabihin? Kayo? Captain Antonio Ladero III? Yes, Mr. Chair. Si Attorney Bagilat kasi is the chairman of ALMA and I'm the president. Okay, noon pong nagde-deliberate po kami during the IRR formulation. Napag-usapan po namin yan, yung allotment. Kasi po, hindi po lahat ng principal, sabay-sabay po na nagre-remit sa isang agency. Merong, kunwari, let's say ngayong April, may April 1, may April 10, may April 15. But usually, we pay the seafarers at the end of the month or on the 25th of the month. Ngayon po, pag dumating po yung remittance sa bangko namin, kung ang exchange rate po niya is 59, okay po, 59, at doon po sa pag nagsweldo na po yung seafarer at ang binabayaran po namin doon sa kanila, yung kanilang, kung magkano yung kanilang dapat na bayaran na na-remit, yung kasama yung pinag-uusapan natin ngayon, yung allotment, yung basic, yung overtime, or fixed overtime. No, Okay. sir. So, Okay, para yun maging po clear. yung nakukuha. Yun Hindi, po yung sir, sorry. Medyo nalito ako dun sa'yo. Halimbawa, dumating Opo. ng April 1 Yes, yung yes, sir. allotment. Opo. Sabi nyo, matatanggapin ng si Fair at the end of the month pa. Opo. So, anong exchange rate
ang gagamitin mo? Okay. Yung April 1 o yung katapusan ng buwan na kung saan matatanggap ng seafarer yung kanyang sweldo? Maliwanag po yun doon sa Magna Carta po at saka doon sa IRR na ang ibibigay po na exchange rate kung kailan po dumating yung pera dito sa Pilipinas. Okay, good. Kung kailan po pinalitan, yun nga po, kung kailan pinalitan. Correct. Kasi pagdating po, yun po ang palit eh. Opo. Pero kung 59 po, nung nagpalitan, nung dumating po dito sa Pilipinas, nung nagpalitan, kung 59 yan, pagdating po na maisusweldo siya at the exchange rate sa bangko or whatever is on the papers, kung sabihin niya 60, hindi po yung 60 ang binabayaran. And now we have also fixed this one. Paano malalaman ng mga seafarers o at ng mga asawa nila na yun na exchange rate talaga? Kasi po, alam naman po ng DMW yan na meron po kaming binibigay na pay slip po sa mga families. Ngayon po doon sa pay slip na pagkasunduan ho namin kasi na hindi naman ho lahat ng manning agencies electronic. Meron pong hard copy. Pero po doon sa hard copy o doon sa electronic at the bottom of that, nakalagay po doon ang exchange rate during the time of exchange. Okay. Paano malaman ng isang seafarer kung kailan dumating yung kanyang Nandoon din pera? po sa payslip, nandoon din po sa payslip na Okay. nakalagay po kunwari April 10, exchange rate 59.70. Nandoon po 'yun. Very good. So yan ay clarified na natin ngayon kasi yun yung dalawang issues na talagang baging a lot of seafarers at nagagalaiti sila sa social media at isa ako doon sa palaging nababatikos. As a matter of fact, dapat kasama ka dapat doon na Congressman Salod. Oh, pareho tayong kasama tayo doon sa paggawa noon. Tapos na yun, ikaw yung counterpart ko sa Congress. Yeah. Kaso ako lang binabatikos, ikaw hindi ka binabatikos. Hindi po totoo yun, Senator. Kasama ka rin. Senator, Okay. opo, hindi po totoo yun. May mga iba po na araw-araw ako po yung content po nila. Ganun ba? Galit Buti na naman galit. akala ko ako lang eh. Well, natutuwa po ako dahil at least na kakahilera po ako sa inyo, Senator. Dahil in that regard. But at any rate, Senator, isa pa po sa allegation po nila sa atin, kinukuha raw ng gobyerno yung pera nila. Lilinawin po natin, ni Singkong Duling walang kinukuha ang gobyerno sa kinikita ng mga seafarers po natin. Pupunta yan directly sa kanila ng buong buo. Number 2, tatandaan po nila, Senator, wala pong tax yung kanilang kinikita. Galit na galit po sila, bakit daw pinakialaman ng gobyerno yung kita po nila? Hindi po ba sila nagpapasalamat na hindi pa rin po sila tinataksan ng gobyerno? Ang role lang po nila, siguraduhin na mapondohan nila, masuportahan po nila yung pamilya po nila dito sa Pilipinas. So yun po yung punto. Ni Singkong Duling, wala pong kinukuhang gobyerno sa kinikita po ninyo. Ngayon, number 2, yung Senator, yung binabanggit po kanina, ang issue po nila doon sa exchange rate, na hindi raw po nila nakukuha ng buo, kaya nagagalit sila sa Magna Carta. May mali po silang concern. Hindi po Magna Carta ang may kasalanan po noon. Yung Magna Carta, ina-assure nga po sila na maibigay po sa kanila yung exchange rate at the time na ipinadala po yon. So kung mayroong hindi sumusunod na manning agency, hindi ang Magna Carta ang may problema. Kailangan pong nating gamitin yung Magna Carta para maibigay po sa kanila yung pinakamagandang rate base po doon sa araw na pinagpadala. So may mali po silang they're barking at the wrong tree. Mali po yung intindi po ng mga iba po dahil finifeed po sila ng mga maling impormasyon. At the same time, Senator, siguro kailangan po nating maklarify din, doon po sa 80%, kaya tinanong ko rin po si Secretary Hans kanina, paano natin kinocompute yung 80% doon sa salary, which means the basic, at the same time yung OT. Nangyayari po, it appears that some of the manning agencies, kinocompute nila doon sa kabuuan, tapos yung 20% na naiwan, doon pa po tatanggalin yung mga mandatory expenses. For example, may nagpakita po kasi sa akin, kaya ito po yung nais po natin na linawin. Kaya wala talagang maiwan kasi kung 20% na lang po yung naiwan, tapos doon patatanggalin po yung kailang PhilHealth membership, SSS, and other OWA fees, and other mandatory fees, talagang maliit po yung maiwan. Kaya sinasabi po natin, Senator, magandang opportunity po ito, na kukunin po natin yung
tatanggalin muna lahat yung mga mandatory expenses bago po i-compute yung 80%. At maiiwan po yung 20%, not the other way around. So, with that, Mr. Chair, I suppose malinaw na po sa mga seafarers po natin ngayon na talagang may maiiwan po sa kanila. Kasi yung mga binabanggit po nila na mandatory expenditures or deductions, itanggalin na muna bago po i-compute yung 20%. Maraming salamat po, Senator. Thank you. Kasi kung minsan nagpapakalat niyan, yung mga manning agency na rin, sasabihin, isisin sa Magna Carta yan. Sinusunod na namin kung ano nasa Magna Carta. And then the seafarers, wala silang access doon sa bill mismo, they believe kung anong pinapakalat ng mga ibang salbahing agency, manning agency. Hindi naman lahat, pero siguro merong ilan-ilan. Yung ilan-ilan na yon, yun yung mabilis kumalat ang chismis. Kasi mas papatuloy ang chismis na yung masakit kaysa yung tama Hindi pinapatulan masyado. Now, sige, si Mr. Edgar Gapusa, isa po siyang seafarer. Meron daw siyang gustong sabihin. Sige po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat, most especially Senator Tolfo. Magandang hapon po. Ako po ay seafarer po for 23 years na under Holland America Line Company. Isa po akong bartender sa barko po. For the info kasi, iba po ang pasahod sa amin pag sa cruise line industry, especially when we are working on the hotel department, especially from the beverage department. We are working for a commission basis po. And then, doon po sa cruise line industry po, depende po sa cruise yan Kung 7 days cruise po kami, maganda po ang kitaan namin. But if we are scheduled to a cruise ship that goes for a world cruise, sometimes ang pasahero po namin ay tumatagal po ng 3 buwan, 4 na buwan sa loob ng barko. Ibig sabihin po, napakahina ng kita namin ng mga nasa beverage team. Yun po yung gusto kong i-open up dito sa cruise line industry. And nung dumating po tong Magna Carta, naramdaman po namin yung, hindi namin po sinisisi o whatever. Siguro, kasi ako po yung tumatayong chairman of Filipino community on board. Every time na may contract po ako po yung sumbungan ng mga Filipino seafarers po sa aming agency. So, ito po yung mga nasagap kong mga reklamo nila. Regarding about the 80 and 20% po na allotment. Kasi hindi po lahat po ng mga seafarers pare-parehas po ang status namin. Meron po yung mga single parent, meron din po yung mga ang allotment nila ay yung mga pinag-aaral nila na kamag-anak, which is meron din pong mga seafarer na kasama ko, kagaya po yung mga bar waiters ko doon, mga barista ko. Meron po akong na-encounter doon na 2 na ulilan na, pero pinalaki sila ng lola nila. Ang alote nila ay yung pamangkin, ganon, na inaalagaan nila. So, nung pong na-implement po to yung 80-20, yun nga po, meron pong suggestion sana na hindi po ba pwedeng yung seafarers ang mag-decide kung paano yung allotment na gagawin niya para sa pera niya. Opo. Pero naman talaga po mag-decide. Yes po. Kasi isusulat niya yan. Tama po, Sa Senator. kontrata kung sino yung gusto niyang mapupunta yung allotment. Yes, self-allotment. Ako po, self-allotted po talaga ako. Self-allotted ako dahil nahiwalay po ako sa... So kung single parent ka, wala kang relatives, di Opo. self-allotment, sa'yo mapupunta. Yes po. Diretso lahat. Ang situation po kasi, Senator, ngayon, yun nga po, tama po yung sinabi ni Sir kanina na yung fluctuation of exchange rate. Siguro yun po yung hindi nila maintindihan sa mga seafarers talaga. Kaya ang laki ng galit nila kasi minsan po talaga binabawasan po kami, Senator. Sino po nagbabawas? Doon po sa barko. Kasi ang pasahod po sa amin is through ATM na rin po. May Brightwell po kaming hawak. Bakit po binabawasan yung sweldo nyo? Sa allotment po. So 15 of the month, meron kami. Kasi ang sahuran namin is 15 Ano and 30. po, para saan po yung deduction? Ibabawas na po yung allotment kaagad po. Okay. Tinatanggal na po kaagad. So, pagdating ng 15 po, for example, itong April 15, babawasan na po yung allotment namin yan. So, minsan kasi nagne-negative yung sinasahod namin, kaya nagtatanong kami bakit ganon. Nagne-negative po talaga yan sa 15. Then, pagdating po ng final payday,
5th of the next month, yun po yung final payday namin. Ngayon, yung halimbawa yung exchange rate kasi buti na lang nasagot po ni Sir yung sinabi niya kung anong araw binawas. Yun po yung tama po ba? Kasi yun po yung tanong namin sa agency namin. Bakit ang baba ng palit? Which is 58 na sa Pilipinas, bakit 56 pa rin yung natanggap na allotment? Doon po nalilito talaga yung seafarers, Senator. Doon po So talaga. at least na-clarify po na natin ngayon Yes po. na dapat at the time ng napadala yung allotment, Tama po. yun yung exchange rate na susundin. Opo. Hindi yung pagdating ng pagkubra Correct. ng seafarers At least relative. nalaman na natin na ganun. Kasi yun po yung katanungan talaga sa amin doon sa barko. Tapos yung isa po, yun nga po, yung sa commission basis kasi Senator, tinanong ko, yun po talaga yung basic namin doon is guaranteed pay lang talaga. Pag hindi namin na-reach yung target, may guaranteed pay na ibibigay sa amin. Pero yun, makukuha pa namin at the end of our contract. Annual guaranteed pay po. Yun po yung binibigay sa amin. Okay, DMW, nasa IRR ba yung difference ng cruise line Yes, seafarers? sinaalang-alang talaga namin yung cruise ship workers at yung commission basis culture, payment culture or wage structure Opo. sa cruise ship. Hindi po kasali sa 80% yung commission kasi Okay. indeterminable amount po yun. So hindi po kasali. So tama po yung sinabi nyo, basic, monthly, meaning basic plus guaranteed overtime. Yun po ang kasama sa 80%. And we were conscious, Chair, about the plight of cruise ship workers. And tama po kayo, Chair, pipiliin po ng seafarer kasi ang age group po ng mga nasa cruise ship, siguro mga kaedad ni Sir, ay mga younger set of seafarers, mga 20, 30 anyos, ganyan. So kadalasan po or minsan pa hindi pa sila married o walang anak. We knew that, kaya kailangan talaga may kalayaan ng pagpili ng alati, lalo na sa cruise ship workers, Chair. Chair, kung may dagdag ko lang po yung sinabi ni Capladera, ni Sir Gapusan at ni Kong Ron, sa DMW rules, kapag may unlawful deduction sa sahod ng isang seafarer, pwede mag-file ng kaso laban sa manning agency. Kasama na dyan yung disparity sa exchange rate. Kapag maling exchange rate ang in-apply ng manning agency, that's an unlawful deduction. So yung sinabi ni Capladera na at the point of payment exchange rate, yan po dapat ang masunod. Pag hindi yan ang sinunod, unlawful deduction po ang resulta. So, saan pupunta yung... sa amin po sa DMW, At anong sanction Chair, ang may papataw suspension ang sa agency? Cancellation? Chair, kung pwede si... Sige, si go ahead. Mas maganda cancellation siguro. Mr. Chair, Kasi magnanakaw eh. bawat seafarer isang kaso. First seafarer na magreklamo, 6 na buwan, suspension. Pangalawang seafarer na magreklamo, 1 taon. Pangatlo, 2 taon. Pang-apat, cancellation. Okay, So, progressive. kailangan lang namin ng 4 na seafarer para magreklamo, para i-cancel natin Hindi ka 3 kanyang strikes lisensya. na lang out kaysa paabutin pa ng 4? Meron po tayong binabago ngayon, kasalukuyan po nating ginagawa yung 2025 Sea-Based Rules and Regulations, ilalagay po natin. Good, good. Okay. Now, last topic natin, increase in tuition for maritime schools. Is this true? Nasaan yung Marina and Ched? Ito. Fake news. Ayan. Hindi, gusto ko maging klaro to eh. Kasi maraming nanonood sa atin ngayon because I invited a lot of people yesterday sa program ko na manood kayo, yung mga nagpapakalat ng fake news para malaman nyo kung anong totoo. And this is it. This is the opportunity. So there's no such thing. Okay. Ma'am Rocha, it's fake news. Ma'am, Mike. That's the narrative that's being spread by some entities again to demonize the ano. And there's a little bit of misunderstanding there. Kasi lumabas siya because there are some entities that are afraid of the ano na gagawin, dapat may MOU with a company or dapat may training vessel. The training vessel is a little bit, you know, it's kind of like ano
hard to hindi pwede magkaroon ng ilang training vessels yung kailangan, 'di ba, para ma-accommodate. But the reality is, Mr. Senator, for so many years, we churn in how many thousands, like at least like how many thousands, 30,000 students a year. And it's very heartbreaking na only a few of them can move forward because of the OBT, the onboard training and only few people can undergo cadetship program kasi talagang filtered yon. So how many schools do we really need many graduates na hindi sila totoong graduates? Kasi you can't even call them diploma mills kasi walang diploma eh. So what will happen to those kids? You go to their graduation, makikita mo yung hopeful faces ng mga parents, ng mga children, ng mga students, nag-graduate na sila, but then they can't move forward. Kasi kailangan po yung OBT. So, may mga schools na hindi po lahat. They don't care kung anong mangyayari sa mga students nila. As long as nagbayad na ng tuition. Okay, thank you. Si Ms. Arian Blanche Rocha ay president ng Seafarers Family, CFAM. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now, before I close this consultative hearing today, meron bang gustong magsalita na hindi natakas sa tingin nyo? Issue na skip natin today? You would like to add something? Captain Danny Rico Hermoso, Executive Vice President, Integrated Seafarers of the Philippines Incorporated. Captain, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Senator. Yes, sir. Salamat po sa topic. Napakaganda. Maraming maliliwanagan yan. Provided po yung napag-usapan dito may disseminate ng tama. Kasi po, balikan ko lang yung tungkol sa allotment. Pardon me, may mga pagkukulang din kasi sa manning agencies. Hindi nila, pinagtatanggol yung Magna Carta, pero hindi na ipaliwanag sa crew. So yun ang kulang. Info dissemination. What is 80% of that? How much is that amount? Mga ganon. Yung exchange rate, hindi rin na ipaliwanag ng hosto yan. Dahil kasi, accounting staff yung kausap. Tatanggapin lang yung payslip o sa ATM. So sino makakausap mo? Bakit ang exchange rate ngayon ay 56 sa dyaryo? In fact, ang pinagbabasihan ng mga seaman, yung nakapaskel sa dyaryo, tsaka yung nasa media, piso to dollar. Pagdating sa passbook nila, sa booklet nila, sa sahod nila, may few cents o few piso difference, 57.65, tapos nakapaskel sa bangko ay 58. Pagdating sa agency, sa pagpunta nila sa bangko, 57.34 na lang. So bakit may diferensya? Pag bumalik sa agency, hindi nagpapaliwanag yung opisina, bakit ganun ang sitwasyon. This time, kung mainit na mainit ang issue ng Magna Carta, dapat po pagtiyagaan ng manning agencies, ng staff, na magpaliwanag sa alati, sa seaman, paalis, pedos, etc. Kasama yung alati, kung dalawa man sila o tatlo man sila, isama, pati picture actually ng litrato ng alati, isama doon para mas maunawaan dahil napakarami pa rin pong hot issue dyan. Kawawa naman yung mga, ako po, sa tagal ko rin nagbarko, 100% kung ibinibigay yung basic salary ko, take note yung basic salary. Ang binibigay ko, yung mga kinukwento nilang, 100% po pinapadala ng mister ko. Dapat unawain natin, ano yung 100% na pinapadala niya? Kasama ba pati OT? Di po ba? Ngayon, kadalasan, pinapadala kahit yung mga active seafarers, 100% of their basic salary. Naiiwan sa abordo yung fixed overtime and whatever incentives they could get on board. So yun ang kino-question. Bakit pati yung fixed overtime pinag-initan? Although, may positive side po yan kung ipapaliwanag rin ng manning agency yung concern yung aspeto na yun. Kasi yung financial literacy, matagal na po namin ginagawa yan sa integrated seafarers. At binigyan ko po kayo ng libro natin ito, nasa staff nyo. Tungkol dyan, may timeline kung paano magiging mabuting marino, yung marino na yan, at wala naman forever sa pagbabarko. Kaya kasama yung financial literacy. Pero, again, nire-request ko sa mining agencies na itong Magna Carta, ipaliwanag natin ng mahaba, matyaga, pasensyahan sa mga maliliit na tanong na itatanong ng marino at pagtyaga nating turuan yung ating staff na magpaliwanag din. Hindi yung, ito yung sahod mo, thank you, ay, salamat, paalis ka na bukas.
So mga maikling impormasyon na dapat ay ma-disseminate officially with patients para po maipagtanggol natin dahil napakaganda naman ng aspeto ng gusto natin sa Magna Carta. Tama. Kulang na kulang nga lang po yung pagpapaliwanag. Layman's term, section by section, at ginagawa po natin yan sa ISP. Dahil yung talagang trabaho po namin dyan, reintegration program, para may fallback yung mga marino pag gusto nilang tumigil sa pagbabarko. At marami na po tayong success story. At bawasan din po natin yung pangunawa na baka may second family yung marino. Nasasaktan ako dun kasi marino din ako. Masipag lang po sila magpadala ng kanilang allotment dahil nakikita lang yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Hindi ka pa kasama nun sa sinasabing girl in every 100% port? po ako since 1978. Di ba sir, may kasabihan na pag mga seafarer, the girl in every port? Hindi ka kasama doon, sir. Totoo yun, naging kasabihan na lang. Kumbaga yung fake news, pagka naipalipat paulit-ulit, akala nila totoo. But marami po rito kasama natin dito na medyo malabo ang mata pagdating sa ganon dahil diretso ang paningin nila sa pamilya at buhay. Yun. Salamat Maganda. Yan ang pinakamagandang sinabi niyo po at the end. But anyway, I do agree with you dun sa umpisa sinabi niyo na dapat it should be the responsibility of the manning agency na mag-disseminate na proper information, maging matyaga sila na sabihin kung ano talaga yung nilalaman ng Magna Carta as opposed to babaluktutin nila. Kaso it's unfortunate some agencies sa halip na tumulong na ipaliwanag kung ano talaga yung Magna Carta for Spare, ginagamit nilang sandalan para punuin yung kanilang pagkukulang. So pag meron silang pagkukulang, sasabihin nila, yan yung nakalagay sa Magna Carta. So naniniwala naman agad yung mga seafarer natin. So again, it should be the manning agency's responsibilities. Paulit-ulit na sinasabi na rito, even Ma'am Rocha, President ng Seafarers Family. So dapat palaging mag-disseminate ng proper information ang manning agency. Yun lang po talaga yun. And of course, nakasupport naman po, nandiyan yung DMW na OWA, na pwede naman ninyo rin pagtanungan. Pwede rin magbigay ng support, pwede magbigay ng mga opinion, advice, etc. So wag ho tayo maniniwala sa fake news. And I'm confident sa araw na ito, nabuwag na natin, nagiba na natin yung tinatawag na fake news, mga masasamang mga sinasabi against Magna Carta. Nakita niyo naman po, maraming resource person dito, nagsalita sila, at lahat sila nagsasabi kung ano talaga yung nakalagay sa Magna Carta because they're experts at their own rights at sila yung mga stakeholders, so they know better than yung mga nagpapakalat ng fake news. Maraming salamat po.